morning sa ating lahat. Let's open our Bible. Same text. Romans chapter. Nagamit ako ng tatlong salin. Para Tagalog. Alam ko nyo, ang buhay Kristiyano ay posible basta naintindihan natin. Ay understanding. At tandaan po natin sa mga bagay na iniutos ng Diyos sa atin, kailangan kasama natin. Naliligo po tayo. Katulad nito ng ating binasa sa Romans chapter 12, verse 2. Huwag niyong tularan ng sanlibutan ito. Yan muna sa ESV. Huwag mong tularan, hindi niyong tularan ng sanlibutan ito. Sa King James Version, ibang salin po ito. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yung magandang balita ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Init po tayo mag-pray. Humingi tayo ng awa ng Diyos. Matayo kami sa inyong harapan, Panginoon. Naninigluhod. Tumiting hala na kayo lamang may taas. Kayo siyang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Diyos ng Biblia, ang Diyos ng may likha ng langit at lupa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kami malapit sa inyo. Para sa pag-aaral na ito ng inyong salita. Mga tao lang po kami, Panginoon, mortal na tapos ang aming kakayanan para maintindihan namin ang mga mensahe. Balit sa inyong tulong, sa inyong awa, magkatid naman ang liwanag sa aming puso. Dalahin ko po, Panginoon, na tulungan mo kaming makita ang aming sarili. Hindi lamang makita sino kayo, hindi makita namin ang aming sarili at makita namin ang pag-ibig, yung ginawang pagliligtas. Ang nais mo lamang sa amin ang kami ay makakakilala sa inyo at magmana ng kaligtasan. Tulungan mo rin ako dahil tapos po ng medyo malayo-layo biyahe. Ito po ako, bigyan mo ako ng energy upang aking kayatilan. So, mga kapatirang na rito. Amang Diyos, maraming pong salamat sa inyo. Sa ngalan ni Jesus, tinanggap mo nga kayong madalangin. Any first timer po? Timer mo kayo? Nga, first timer. Eh po, ito gano'n. So, ang ating title ay naisip ko kung alam mo dyan sa spiritual non-conformity. Ibig kong sabihin yan bilang Kristiyano, hindi lang tayo religion, hindi spiritual tayo. Magasalagan, hindi lang natin tinitingnan yung ibabaw, hindi may lalim. Intindihan niyo po ako. Pag gusto natin sabihin sa buhay Kristiyano, genuine, totoo, kasi marami pong faith, di ba, nakakasawa ngayon ang manood ng tawag dito, sa gadget, ang daming fake news, di ba? Kung lang nagsasurvey ako. Kaya kung sigurado pa rin ang Alben ko, tutulan mo alila. Wala mo tutunan, ako nang kain. Alila pa pala.
So, alam niyo, ba't ang daigdig na ito, sabi nga ng Bible, sa huling panahon, ang pandaraya ay tataganap sa buong daigdig. Hindi lang yan sa politiko, kahit sa religion. So, ito na yata yung pinakamahalagang oras na kumapit tayo kay Kristo. Ibig sabihin, di ba sabi ni Jesus Christ, dumating ako dito upang dalhin ang katotohanan. Ibig sabihin, sa Kanya tayo ay hindi maliligaw. So, nanonood ako kaya ng, ano tayo, gadget ko ito. Ang balita. Yun nga, yung hawak-hawak ko na at ang tagal ko nang nanonood, nakikinig. Pagdating pala ng ilang mga minuto, fake news. So, yan. Ba't ko sinabi ito? Siyempre, ayaw natin makik yung heaven. Ayaw ko rin maging matawag na fake pastor, fake false prophet. In church dito, what? Ayaw ko yun. Kaya nagpapagod ka na. Diba? Pero nakaka-humble yun. Pag sinabihan ko, huwag mo na ang propeta yan. Sa akin, ang dating sa akin, pag sinabing, huwag na pastor, magsusuri ka. Ay, konsulta ko. Halimbawa, sabihin nyo, Kristiyano kayo, ligtas kayo. Ay, konsulta kayo. Magsuri kayo. Why? Tao-tao. Anong mali natin sa bukas? Pero ganun pa man, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Na daya na ako dati sa aking unang reliyon. Daya ako. Daya, kasama ko yung magulang ko, yung mga lola ko, yung mga kanunuan ko. Tinatag po ako ng Panginoon at tinawag ko. Ngayon, alam ko, malaya ako dahil pinalaya ako ng Panginoon. Now, kayo po matsukete, sabi, Christian kayo, pero gusto kayo po? Ay, ako balo yan. Siyempre, kayo lang ang makapagsasabi. Okay? Kasi sinasabi ko sa inyo, yung naghanap talaga ngayon. Yung mga counterfeit Christian. Counterfeit, ibig sabihin nun, wala na ako tutulog. Gusto namin ni Jesus Christ, Elsa, sabi niya, yung damo, kahit trigo, sabi, walang makakaalam. Dating ng Panginoon, binulog niya yung mga trigo at yung damo at sinulog niya. Siyempre, Pembe, ang Panginoong Yesus Kristo lamang ang nakakaalam kung sino sa Kanya. Siya lang nakakaalam nun eh. I know my own, sabi niya. Pero kayo mo yan. Makahambol yung preaching ngayon eh. Siyempre, sabihin nun, nilumoy ko ito, sabihin mo, ay, akong gusto ko eh. Mali, maging humble ka mo, Pembe. So, kumukonsulto tayo, sumusuri tayo. Sabi nga ng Bible, thy word is truth. Sanctify them with thy truth, thy word is truth. So, kahit naman sa Bible, kahit sa radio, may mga ganong bagay. So, ang Bible ay punong-puno siya ng warning. There is a way that seemeth right, merong isang daan, bilang matuwid sa isang tao, pero ang dulo nito ay disaster or destruction. 14:12 ng Proverbs. So, ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ay makaka-edify, makakatulong sa atin, sa ating pananampalataya. Kasi ang sarap ng pakiramdam na malaya, kahit sa kamatayan, hindi ka natatakot. Dahil, alam mo, mamamatay kang malinis eh. Ibig sabihin nilinis ng dugo. So, service ko kayong Medray last Friday, kaya naging Betty. Kahit kayo makakabaong, palakutwa kayo. Sabi niya pa mo, 50, at least. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko naman alam. Ang mahalaga lang naman, kahit nakakabaho ka, mahalaga na mali kang malinis. Hindi malinis sa katawan, kundi malinis sa paningin ng Diyos. Tinatawag ka. Dugo. Nag-preach ako doon. Hindi ko naman sinabi, nasa heaven yun. Isang bagay na hindi ko pwede sabihin. So, nag-preach ako ng gano'n. Pero alam nyo ba, tinitiyak tayo ng Bible sa sinabi ni Jesus kapag tayo ay tunay na sumumpalataya sa Kanya. Yung salitang will be. Samahin nila.
makakatiyak tayo sa salitang gano'n. Ngayon, itong share ko sa inyo, taguli mo po na yun, kasi na kayo bumer, may ka na. Kasi kumunyung po ka rin eh, makatakos masyado. Kaya doon yung nakita ko. Ngayon, so, gusto kong ayusin itong sinishare ko sa inyo. Okay. So, Romans chapter 12, verse 2. Verse 2. Ito yung sinasabi sa mga Christians exclusively. Okay? Na ang Kristiyano, dati, ay lumalakad siya sa agos ng sanlibutan. Makanya po dati po. Hindi kayo makanya kayo po dati. Dati, ang buhay natin, hindi pa tayo Kristiyano, ay tayo ay sumasabay sa agos. Anong agos yun? Kasalanan. Tayo nabubuhay sa ating sarili, tayo nabubuhay ayon sa dikta ng tao. Okay? Sanlibutan yun. That's the world. Pag sinabi natin sanlibutan, ang sanlibutan ay nabubuhay sa kanyang papandayang pagnanasa. Katao. Iintindihan tamo kitang minong ng panahon, hindi pa tayo mananampalataya. Sino ako? Anong gusto ko? Ito yung tao, ito yung palagay ko, ito yung puso, ito yung mundo, ito yung galaw, ito yung lipunan. Ganito ako, ganito. Ang kaisipan natin ay kaisipan tao. That's the world. Yan ang sanlibutan. Nakikiayon tayo, ibig sabihin nun, kaya ka makasabihin, kaya katulad ng agos. Bisa ako magbayo, huwag yun. Yung panahon ko, gusto kong magbago, tago ko eh. Tago kong magyan. Kung mula sa inyo, mabalo ko na. Tinakman ko yung aliwang mas bisyo. Tikman ko ito. So, gusto kong magbago, hindi ko kinakaya eh. Hindi ko kinakaya. Kaya itong tao malaram. Narin at Facebook. Malatanggal ko, ating taram. Yung panahon. Anak ba, service pwede po lang. Pero talagang, sabi ko, makasalanan ko. Pero, ano pa yun? Ang takbo ng, ang lahat ng pinapangarap ko at kagaligayahan ko sa buhay ay sa sanlibutan. Kaya kung marin sabihin kayo, mag-enjoy ko po itong mga grupo ko kami, barkada, inuman kami, enjoy ko po kami ito. Noong panahon na yun, yun ang agos. Hindi ko kayang baguhin yung aking talagang. Ganat. So, dumating ang Panginoon sa buhay, hinugot ako, kinuha ko sa agos ng sanlibutan, dinaraan ko dito sa sinasabi natin kalooban. So, dalawa ito magkasalubong. Pag gusto mong gawin ng kalooban ng Diyos, ang sanlibutan, ang tutulak sa iyo pagkalayo. So, pag sinabi mong Kristiyano ka, ang nangyayari sa iyo, Kristiyano ka, okay, sasalubong ka sa agos ng sanlibutan. Ito yung ibig sabihin nito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay. Habang ikaw ay umaayon at sumasama sa agos ng sanlibutan, hindi mo magagawa ang gusto ng Diyos at ang bagsak nito ay distraction. Ganun ako dati, siguradong ikayuman. Sana ngayon yung panahon na hindi kataman perfect, pero iba na ang kwento ng buhay natin. Inulit ko siya sabi sa inyo, my friend, ladies and gentlemen, hindi nyo kailanman kayang never. Bakit? Malaking kasalanan. Malakas yung pride. Nalamuling ka at bibigyan ka ng buhay. Ngayon, pag naman ikaw ay nasa Panginoon, sabi niya, huwag kang kumain sa sanlibutan, pero siyang ibig sabihin. Sabi ko, ako? Baka ano kung gawa ni kaya kumain ka sa sanlibutan? Well, pag sinabi natin Christian, ang Kristiyano, sinabi natin tunay, ang isang Kristiyano sa Bible, ay isang taong nabubuhay na sinasabi ng Bible na extraordinariness. Kaliwanag eh, non-conformist ng Kristiyano, tayo ay tinawag sa tinatawag na non-conformity. Ibig sabihin nun, hindi ka umaayon sa sanlibutan sa isang malalim kalagayan ng buhay. Para sabihin kayo, ito tubiya malalim. At yung malalim ay malagwa. Malalim yung dagat. Lawin mo yung dagat. Sabi lang yung babo, wala mo. Something niya. Okay, babo. Kita mo yung dagat.
Pero ang tunay na ligaya, ang tunay na ganda ng dagat sa ilalim. At yung malalim, yun ang mahirap sisirin. Now, sa buhay ng isang mananampalataya, hindi lang tayo nabubuhay sa externa. Sa magatian ko, magdala akong Bible Sunday, ngayon tatawang kayong oras magatian ko, papasok ako doon, okay na ako. No, hindi sapat yun. External yun. Ang tawag sa atin ay non-conformist, huwag kang naayon doon sa pinakamalalim na kalagayan ng buhay bilang pagsunod kay Kristo. Na buri yung alasa yung kasalpatayan, gusto yung alasaan ng buhay pananampalataya. Halimbawa, yung kageni, kaya ka magatin, lumawi ka kay leader mo. Doon ka tumingin. So, hindi mo siya nakikita, you are united to Him by faith. Ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, nakatingin ka sa iyong leader kung sino siya. At kung ano ang gusto niya, yun ang yung gagawin, ikaw ay mapapahinga. Mararamdaman mo, ano ang buhay ng isang pananampalataya. Kasi si Kristo ang siyang tutulong at magpapalakas sa atin sa bagay na kanyang ikinapagawa. So, ang Kristiyano, kapag sinabi mong Kristiyano ka, ala kang kalupa kinyato. Nung atid, then ay Christian. Kung ang magagawa ng Christian ay nagagawa ng ordinaryong tao, then ay Christian. Kaya kailangan ang nagagawa ng Kristiyano ay hindi magawa ng mga sanlibutan. Bakit? Dahil ang ginagawa mo ang gusto ng Diyos. Pati bayan kayong muli ko sabihin kaya kayo, bayo nga, sabi kanyan, totoo ba Christian? Totoo ba yung religion? O rin, isilipan kasi ito sinasabi ng Bible. Now, tingnan natin ang Bible Sige. The deeper level of righteousness, Matthew 5, ito, Sermon on the Mount. Mas matindi sa Ten Commandments. Ay, mas matindi ni Sermon in Jesus Christ, ang Sermon sa Mundo. Now, ipinakikita rito yung tinatawag na spiritual non-conformity. Siyempre po, gusto pong Kristiyano dapat, please, naintindihan mo, yung Kristiyano po, ang mag-grow, spiritual yung tao. Kaya mo po paluwal. Kaya mo forma. Yung ating alaman, ang genuinity. Selain ito ng Jesus Christ, selain niya po yan. Verse 21, narinig nyo ang sinabi ng mga tao noong unang panahon. Huwag kang papatay. At ang sinuwang pumatay ay mananagot sa hukuman. Definitely, ang pumatay ay kasalanan. Siyempre, kailangan makamatay. Diba? Pero kay Kristo, ang pagpatay ay mas malalim. Ano yun? Ngunit sinasabi ko sa inyo, 22, na ang bawat napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino magsabi sa kanyang kapatid, raka. Namo rin sabihin ng raka. Alam mo sabihin ng raka? Verbal abuse ini. Sumingat kayo kayong salita po, ang mukha kayo 40 tao. Bubo. Halimbawa, galit ka, minura mo siya. Okay? Sa harapan ni Kristo, may yung leader, kinatay mo na siya. Kinatay ko na ba siya nun? Yes. Yan ang ibig sabihin malalim. So, sabi niya, raka, sabi niya, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino ang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aaboy na impyerno. Now, masama bang magalit? Hindi. Pag nagalit ka sa tama, okay lang. Pero kapag nagtatanim ka ng galit at gumagamit ka ng verbal abuse, nga, ulul ka, empty, headed ka, bobo ka. Wala kang kwentang tao. Gusto sila mo kaya David, anong Christian ka? Well, laging bala mo, faking mga Kristiyano mo kanito. Why? Bakit? Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Ang galit sa Bible ay kinukondem. Ang galit ng tao, sabi ng Bible, Santiago 1:20, ay hindi umaagapay sa katwiran. That's why, masakit lang kaya galing yung bali buntok. Nanong kaning isip na nanong kanilang isipan. Halimbawa, nagpupuyos yung galit ko, nagtatanim ka, pinapatay mo ang yung kakilala o yung kapatid o yung tawas. Let's say, nagkasala sa'yo. Tapos, ginamitan mo ng verbal abuse. Nasabihan, aliwaya ako magsalita, please! Aliwaya ako magsalita. Nung yung mga kakitili,
Kung halimbawa sa iyong buhay ay meron kang galit at talagang gusto mo siyang patayin. O kaya sinasabihan mo siya ng verbal abuse. Kawawang tao ang hindi mo nakikita yun. Why? Gustong mete ko. Ano ng Bible? Ikaw ay nangangalit. Kaya nga, ang Kristiyano, siyempre, kaya sabi ko malalam, of course, ang Kristiyano, hindi siya papatay. Di ba? Pero ang Kristiyano, hindi rin siya gagawa ng verbal. Pulul ka, the fool. Bugo. Wala kang kwenta, bobo ka. Magmuli kayo. So, ano sinasabi ko? Kanino galing ang turo ito? Jesus Christ. Siya ba leader mo? Jesus Christ. Yung leader mo, Jesus Christ. Kung hindi mo kaya yan, humingi ka ng tulong. Oh Lord, my Jesus Christ, have mercy upon me. Isa akong taong hindi ko kayang kontrolin ng aking galit. May mga tao bang ganito? Yes, akin po na kayo may patayan. So, patay isipan nyo, anak man makamad anak man mamaril, anak man makanya. O, putas yung kekang puso. Naman. Hindi nag-ahari ang pagpapatawad, hindi nag-ahari ang pag-ibig. Nangangalib ka. O, ano ba yung meto? O, hindi pa yung malalang. Already sabi yung extraordinary. Kaya ang Kristiyano, ang kanyang ginagawa ay ibang klase. Hindi siya panlabas. Hindi malalim. That extraordinary thing. Kaya kasi Christian ka eh. Yan ang sabi ng Bible. Yun ang isang bagay na hindi lang siya panlabas, kundi sa loob talaga ng Diyos. Remember this, my friends, sabihin kay Rainy, agit may kayong Bible, nung nining Christian, tuto kayong Bible, at yung Diyos kayo. Perfect, of course. That's why kung nagkamali siya, nagsisi siya, kung nagkasala siya, sinasabi ko lang sa ang tenor ng kanyang buhay, kung itong maporma kayo, mag-preach ko kayo, magdala akong Bible, kanyang-kanyang po kayo. Okay kayo. Hindi lang gano'n. Meron siya. Think that extra. Karang-aliwan tao, siya tayo buntok yan. Biro, argabiyado na, makanya-makanya. Tapos tingin ng Panginoon, iba. O hindi ba yung matindi? Sabi ko ako, babasang kayo. Alam ko makayos kayo. Nag-gadget ko. Tungkol sa mga lunya. Rin ang mga lunya. Adultery. Sigurado rin taong mga lunya mong talay impyerno. Yan yung commandment nila. At yung Old Testament commandment. Kaya lang ating kang asawa, pumatol ka pa ng ating asawa. Sigurado dito. Kasama na ng Diyos. Ang gagawa ng tingin. Baka naman isumpa nyo ako, hindi magalit. Sinasabi ko lang sa inyo. Kaya tingin nyo sinasabi ng Bible. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mga doon niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae ay pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangmalo niya sa kanyang. Ang Kristo, ang mangalo niya, aliwa naman itang nakipagrelasyon ka ng babae. Hindi, gusto linawin. Pastor, gusto linawin yung babaeng sexy, may atrakto mo, tama nali. Gusto linawin, may pinasan may asawa. Nano nasa sexual lust. Sabi nyo ka ako ngayon, ninong lalaking makapagtagumpira niyan. Lahat tayo. Kapag nag-iisa ka, halimbawa, doon niyo po yan, nasa ka rin, ano itong mga gadget? Halimbawa, bayan nga yung panonood din YouTube. Normal na ka rin, boreless. Makaldoyo yung gayang private parts, alayan takap, amo na ka-normal nga ni, kang kareng gadget. Yan ni lalaki ka, akit mo. Alay naman ni misis mo, tao ka eh. Bagay naman din lalaki, alam matwa ka yan. Ano rin eh.
Kaya lalaki ko may lalamata, umikit din, may nakumata. Ang exhaust yung gadget. Ano kung makaiwas kayo ni? Siyempre, hindi mawawala yung gusto mong nasahin eh. Amo, karagol pananagutan na yung babae. Sa karera. Tuloy-atin lang katawan, malagula, maputila. Siyempre, gusto natin kang i-display mo talaga yan eh. Alam mo na pakibatan ng babae. Pero, ni-style niya yung lakad niyang fashion show, alay salon. Kultoy yan, no? Pastor, baru Alben niya po. Ay Alben niya mo, kay Alben. So, dinabi kayo na eh. Leko ko na eh. So, bago yung Diyos to? Nasabihan ko ini, pag tinignan mo yung isang babae, pero ka na eh. Matagal rin. Last, natin yung Bible, the last of days. Yung pignasan na eh. Matagal yung ginulan sa Kristo. Pagkaan ng Diyos. Ako na siyang nire. Na matindi, no? Yes. Kaya yung bulig sabihan kayo, ating makagawa na yung lalaki, yan, dili kayong kwarto, manalbeya, maglas. Extraordinary nila. Nga, sinasabi ko kaya kayo, dahil gadget mo, karinat na rin. Kung makasaob na, kailangan tala. Excellent ka tala, kailangan tala. Pero ipasubo na natin kayo ganyan, at sulangan ka eh. Pero yung informasyon yan, kitang ekobalo niyang elementary, ang high school, kung yan nakakit mo. Yan yung karapula sa kasi information. Hindi ba? Antin, di ba? At yun yung TV, at yun yung sine, at yun yung music. Na ang buri-buluto, bisa ka magpapayita, nakakit mo ka. Okay? Bisa kang magpatubo mo, katsukin. Bisa kang magpatilos sa araw, anong galing, pwede mong gawin at suwan, gan. Nakalibang. That's why yung tao ngayon, ibisang mateke sa sarili, bisaya ma-entertain. Naka-entertain. Alam mo yung kailangan ng entertainment, hindi ang kailangan ng entertainment ng Christian God. Kailangan kang mateke sa sarili. Ano yung feeling power? Hindi ko siya nasabing hindi kailangan. Kaya lang, ingat. O, lalaki ko, may nakmate. So, biro mo sabihin, para ko siyang ni-Ray, para akong nangalo niya, kung fitness niya. Yes, lalo naman, dahil nga sa tao niya, mga tuwa na lang eh. Siyempre, buwan matuwa na ka naman, malutong ang anak-anak eh. Mag-guide mo iba dyan. Diyan, nakikita. Siguro, hindi lang 4 times, siguro 5 times. Ni-KJ babae, maka-display ah. Alahin kontrol, alahin takap. Balabalik na dyan mo. Makaltoy talaga. Sabi ko, antini, nakaliberal ng panahon lang mo. Well, buwating kasing mag-guide ka rin, nahawas na kanina eh. Napapansin? Mag-like ko yan. Like ka yan, matindi yan. Like. Rose, ingat ka dyan ha. Akala ko walang galang din like ka rin eh. Like. Oh, you like me, andang din isa. Diba? Like me. Ito yung sinasabi nung sa inyo. Mag-iingat kayo kasi meron kayong discernment. Holy Spirit. Tapos, ano sabi ng Bible dito? Ang hindi na sabi ng Bible dito. 29, kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon sapagkat buti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay matapon sa impyerno. 30, at kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Literal ba ito? Halimbawa, nakikita ko yung babae, dukitan yung mata ko, literally. Ano ibig sabihin nun? Kung kasalanan ang dinudulot sa iyo ng isang bagay, kahit yung pinaka-importante.
Kill it. O kasi yung kasalanan ng tini, agyan ako may matayang tao, may kasala yan. Agyang pututan may gamat yan, laman niya yung tao. Una mo rin sabihin ini, ang kasalanan ng pinag-uusapan, kahit mahalaga sa'yo, kahit mismo ang buhay mo, kakain mo. Halimbawa, yung panahon rin ng artista, yun yung kabit. Mahal na mahal niya yung kabit niya. Meron siyang sariling asawa. Iniwan yung asawa, ito yung kabit. Kung makakilala sa Panginoon, kahit mahal niya ito, kanyang sariling asawa dati, pinutol niya yung relasyon. Iniwan niya at pumunta siya sa kanyang tunay na asawa. Ibig sabihin nun, dahil kasalanan, kahit mahirap sa kanya, pinutol niya yun at tumama. Now, pinagpalabas siya ng Diyos, of course. Pag sinunod mo ang Panginoon, kahit masakit sa iyo, nakikita mo ang Panginoon ng Diyos. Yung buhay. Naintindihan niyo ako? Okay. Yung mata mo, dukitin mo, yung kanang kamay, ibig sabihin, yung mahalaga sa iyo. So kahit anong halaga niyan, kung kasama niyan, kasalanan, sabi ng Bible, alisin mo, tanggalin mo. Pag hindi ka mga-alis. Now, tingnan niyo ang sinasabi ko sa inyo, ito yung non-conformity na kahit sa buhay natin, kahit na tayo ay nasa kalagayan, anumang sitwasyon, talagang ang ating pagiging genuine, Kristiyano, sa loob, sumisisid hanggang doon sa kalaliman ng ating pagkatao, ay sinusunod natin ang ating Diyos. Di ba? Sabihin sa akin, pastor, imposible, kaya kang sasabihan. Kaya katamang tao, imposible. Malinis kaya kayo. Hari ko. Kasi, sinabi ko ito. Awa lang ng Diyos kung bakit nakakaiwa. Lalo niya po yung sasabihan na kaya ni Panoli. Verse 43. Gusto niyo ba? Verse 43. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at taputan mo ang iyong away. Ulit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig. Ano pinapalabas dyan? Pinapalabas dyan, yung iba ka. Natural mo, kaya sanlibulan, kung nakaluguran na kanina tao, luguran na eh. Di ba natural yun? Pag may nakukuha ko sa iyo, may makukuha ka sa akin. Mabait ka sa akin, magiging mabait ako sa iyo. Yan ang world. Yan ang sanlibutan. Yan ang sanlibutan. Pag personal na kita, pag gusto ko, okay lang. Pero sabi na dito, kahit ang iyong kaaway, hanggang sa Panginoon, revolutionary, hindi different. Ibigin mo yung kaaway. Wala, yung kapatid, gustong liguran mo something niya yan. So, yun ang sinasabi, baka ano kaya luguran yung akong kapatid. Halimbawa. Paano ko gagawin yun? Sabi ng Panginoon, kaya yung sinasabi ng Panginoon. Sabagat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, verse 46, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng base? Why that? O nung kalumad na kayo, boreng tao, kaya to, o na, nung pamilya, liwayo. So, at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong ginabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Nakuha po yung mga kapatid. At sana maintindihan nyo, at least nandito sa baba, yung sinabi, yung conclusion dito Ang sabi rito, kaya't kayo'y maging sakdan. Kaya ang Bible, aliwait ang mayap ng Kristiyano. Hindi lang yan ang usapan. Good Christian. Mayap kong Kristiyano, okay kung rin tao, adi. Sabihan ng Bible, dapat maging kalumang ng Diyos. Be God-like, be Christ-like. Hindi lang yung good Christian. Kasi, kita mo na yung minsan, okay na akong papato, okay na akong pa-Christian. Good Christian. Hindi lang good Christian ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, maging katulad mo siya. Be God-like, be Christ-like. Kaya matindi na. Sino makagagawa nun? Walang makagagawa nun. Hindi yung mga tao tinawag ng Diyos.
Minsan makaramdam na mo, okay ang Kristiyano yan, mayab yung Kristiyano, okay patutuwa. Okay, thank you, Lord. Pero hindi lang yun. Hindi ikaw mismo ay maging katulad ng Kristo. Kahit hindi matuwid, pinapasikat niya ang kanyang tao. Iniibig niya kahit yung mga umusig, sumumpa sa kanya. So, paano natin gagawin yun? Ano nga lahat, pamiliwa ka rin, aliwang ready yun, makananod lang. Doon tayo tinawag ng Panginoon. It is a call to a deeper level of righteousness. It goes beyond external. So, nakikita nyo ngayon mga nilaman na kapatid, nung sinabi ni Pablo, huwag kayong umayon sa sanlibutan. Talagang total separation. Ibubukod natin yung ating sarili sa buong ng mundong ito at tayong lahat ay tutulad, tumawag sa atin. Tapos ito bago tayo magkumunga. Balikan natin yung ating exposition sa 1 Peter. Okay. 1 Peter 15, 16. Pare-paso natin. Tatapusin ko dito. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Note that, please. Okay. Didiin ko yun. Pag Kristiyano ka, may kasama ka. May tumawag sa'yo. Please. Please. Ito yung spiritual. Pag sinabi natin spiritual, lagi nating tinitingala, kinikilala sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Aking ginagawa. Lagi yun, please. Dahil aliwan tawal lang ng Diyos. Yung manwala ng Diyos, kaya kakit, akong takot kay Diyos. Piningkawan ko, ala ng Diyos, dahil tao king sanlibutan ng kilala. Ayan king reliyon, makanyan. Pahapyaw mo itang ating Diyos, Lord. Pero sa totoong buhay ng isang Kristiyano, alam niya na may tumawag sa kanya, spiritually speaking. Now, sino tumawag sa atin? Sabi ng Bible, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo, lahat ng paraan ng mamumulitin din ito. Ang ganda naman ito po. Tamo mo po banal kayong kapilyo, ikaw uli mo kaya balik, kayang balade, kayang baranol, kayang nanong situation, ikaw ay lumalakad katulad ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin nito. Magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Whether na ito'y maliit na bagay, malaking bagay, ano man ang inyong ginagawa sa salita, sa isip at sa gawa, do it all for the glory of God. Pwede mo rin nasabihan niya. Kaya hindi, malagong magpakyut Pero po tanga tiyunak yung office mo, kanano kaya? Po tanga tiyunak yung school. Po tanga tiyunak kaya mong aliwa. Po tanga aliwan mo rin kanuguran mo. Pag nasa labas ka ng bahay, pag nasa bahay. Pag nasa kapila, papaya pag may problema sa buhay. Di ba daruro rin kapatid sa mga metes? Sunod-sunod daruro natin. Pamilya. Sunod-sunod ng metes. Alam ko natin kapila, akakit kita pamagmanong talaga. Kahit siguro mangyari sa akin, sunod-sunod. Kaya ang pamilyang ito, kasama natin ito. Ngayon, ano ang ini-expect mo makita sa isang tao? Tigmak ng problema. Kasi kailangan makita pa rin ang siya ay lumalakad sa kabanalan. Ano yun? Kaya kung magreklamo ng Diyos, ay may susumba na rin Diyos. Hindi ito. Ay may susumba yung Diyos. Kaya kung mag-laylow kang iyong relasyon kay Diyos, sa lahat ng bagay ay lumakad ka sa kabanalan. Ang mahalaga, hindi yung nangyayari sa'yo. Alam ko, malagong sabihin sa akin ito. Kaya lang ko sabi, ang sabi ng Bible, sa hirap man, sa ginawa, meron, wala. Do it. Live it for the glory.
Yan ang ibig sabihin na kaya kayong Holy Spirit. Ewan kayong maragula bagay. Yan kayong common places. Yan kayong triple. Kahit sa maliit bagay. Dinulunghati mo ang Panginoon. Yan ibig sa ako ba? Ang kanyang Kristiyano. Kaya mo sister Kenny, brother Kenny, kahit kapag ikaw ay nandun sa isang sitwasyon. Kasi kung anong Christian ka, ayun kay Bible, binasa na mo, kahit ang pagsubok, ginagamit ng Panginoon para ikaw ay kanyang, ano po? Ako sabihan ko kaya kayo yan, timuha ko. Ano man siya, kung sino kayo, ala problema rin paligid yun, ala problema rin pamilya yun, ikaw babaywanin nyo. Di ba? Kaya-chukan church yun, makabusit na naman yung church yun, makabusit yung church yun, sabi ko, pero naibalo ang Panginoon, hindi kasalanan ng iba o ng sinuman. Ang Panginoon nakikitungo sa iyo, ikaw ang pinabago. Ikaw ang sinasangkipay ng Panginoon. Ano ba ginagawa sa iyo ng Panginoon? Pinapatibay ka ng Panginoon, pinahantalisay ka. Tinutukuhan ka, magdepende sa Panginoon. Yung asawa ko kasi, yung anak ko kasi, hindi kasi, hali po, kaya malalambuan. Kaya po dito. Yung sasanctify ng hindi ka mismo. It is the state of the church. It is the state between you and God. Mahalaga ito. Siyempre, minsan, pamalasalanan mo ang hindi mo. Minsan, malayari ito. Tumorning, sabi ko, problema na rin kapatid. Mabigat yun. Yun ang random ko yun, siyempre. Kaya lang, sa awa ng Diyos, nakikita ko naman, kahit sila ay ganun nangyari, nagpapatuloy sila sa paninilbihan at paglilingkod. Kaya ang sabi niya rito, magpakamadal naman kayo sa lahat. Pamumuhay. Mabali ko na yan naman kanya. Anong nga gawa ito? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ini-invade niya, siya ang nangingibabaw sa lahat ng ginagawa ng buhay, na ginagawa ng Diyos. Nagpo-produce siya ng kapanalan sa buhay kapag nasa iyo ang Espiritu. Tapos sabi niya rito, sapagkat nasusulat, ay maging banal, pagkat ako'y banal. Ikaw ay ako'y mayari mo po yan. Sabi mo, mayari mo po yan. Pagkat nasusulat, ako'y banal. Dapat kayo magpakabanal. Kapatid ko, yakin po ini ang solusyon. Ing minaos kayo in Diyos. Pero sabihin, magpakabanal sa akin. Naniniwala ka doon? Yes. I will make you holy. I will sanctify you. Pag sinabi na, napagkat ako'y banal, ang ibig sabihin nun, hindi ako. Ibabahagi ko sa iyo ang buhay ko. Gagawin kitang banal. Mahina ka, bagay tayo, malakas ako. Makasalanan ka, bagay tayo, banal ako. I will make you holy. Now, naniniwala ka doon? Yes. Now, atin yung bang obligasyon ng Kristiyano? Atin yung obligasyon, ano yun? Magpakabanal naman kayo sa buhay. Okay, bakit tayo mag-gawin yun? Gano'ng nakakit siya kayo? Magbabanal na hapon tayo na. Pero bago natin gawin yan, gusto kong tumingin tayo dyan. Okay, now, ano nakikita niyo dyan? Kali, break siya dyan, no? Sige, pumirin niya. Dalawang kamay, dalawang paa. Ipinako ang anak ng Diyos. Cross. Cross. Alam niyo ba, mga kapatid, sabihan kayo kay Randy. Bawat pangangailangan ng sino mang nilalang na tao sa daigdig na ito, iisa ang sagot ng Diyos. Please listen to me. Please listen to me. Ito nga mo yung pera, sagot ng Diyos, kaya pangangailangan ng tao. Hindi ito. Ganap na. Baka na ano? Okay. Gawin tayo ba muna? Hindi na ni Kristo Kenny. Hindi pa ako yun eh.
Hindi pa ako yun. Ibig sabihin ng siya namatay. Namatay siya saan? Alam niyo ba kung bakit siya namatay? Dahil ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Ang guri na sa niyang gani, yung atsakeni, wari, tsaka yung Bible ito, Luke 22:42 yata. Father God, Father Heart God, Father in Heaven, aking Ama, ang hirap ng sarong ito na pagdadaanan ko. Nevertheless, hindi ang gusto ko. Hindi ang gusto ko. At yung garin yung biyan. Yung garin. Buri na sabihin dito, iba ako, mahalaga yung buri ko. My will counts nothing. Yung kakong buri, mahalaga. But God's will is everything. Yung mahalaga kay yung buri ko. Aliba yung buri ko. Yung buri sa Mary Cross. Yung kakong pamangan, yung gawin yung kaburian mo. Mahalaga yung buri ko. Mahalaga yung malyari ka na ako. Yung mahalaga masunod yung buri mo. The will be done. So, anong gusto ng Ama? Siya naman tayo. Ngayon, makikipagbanan na hapunan tayo. Anong ibig sabihin niya? Kayo nag-table dito, nag-gather. Bisa kayo makipag-fellowship kay Gano'n sa Kristo. Lord, aliwa yung buri ko. Ganun lang yun, nakikisa tayo. Ay, yan ang ibig sabihin ng fellowship. Yan ang ibig sabihin ng banal na hapunan. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya rito, sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. It is no longer I that lives. O yung Kristiyano, aliwa ako mabibigay sa sarili ko. Ngete na yung sarili ko, makapago kong kaya din, anya makipag-fellowship ko kaya ni. Dito ako. Ang ibig sabihin na ako'y makikilahog dyan, susubukin, siloko, aliwa na rin yung buri mo, aliwa yung plano ko, yung buri mo, yung masulog ka, yung biyang, ang ibig sabihin ng mananakulan. Kaya tinatanggap mo yung tinapay, isubo mo, inuman mo yung katas, sisimbolo ito, Lord, makikita ko kaya sarili ko. Kaya nga sabi ng ating binasa, di ba? Romans chapter 12, present your bodies as living, holy, and acceptable to God. In Diyos, kaya niya makatuklang. Dito ang Panginoon. Alam niyo ba kung nasaan ang presensya ng Diyos? Chicken! Anong ibig sabihin nun? Hindi ang gusto ng anak, hindi ang gusto ng Ama. Dahil si Kristo, sukong-suko sa Diyos, so nabubuhay ang Diyos sa Kanya. Hindi ba nangyari? Ano ginawa ng Diyos sa Kanya? Binuhay niyang uli. Agyang nanay, miyoso kaya katang panahon. Kasi panahon kaya progress eh. Nakaltapakit makapagmulala kayong kabyas na ng tao. Lalo na kayong technology. Mag-aral kayo. Makadatang na lo, susulapan mo rin kotse. O kaya rin, gadget yun, lumal mo rin tao yan eh. Sobrang high-tech yung panahon tao. But nevertheless, hindi na mabago ang kailangan ng tao. Ano yun? Ang sumunod sa Diyos. Lahat ng paraan. Pwede ko bang basahin sa inyo ang last verse? 2 Corinthians chapter 5, Genesis, verse 14. Ito tatak Kristiyano. Gusto nyo maintindihan? Ang nag-aaral sa damit ang power. Ang vision mo rin yung Diyos. Siyempre, makasawa, magaganda ng magaganda, lahat ng vision ng Diyos. Lahat ang bahay yung karanasan ng Diyos. Wala yung gusto sa'yo. Ayan. 2 Corinthians 5:14, babasahin ko doon sa verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo, ang humihimok sa amin. Real dynamic eh. Ang humihimok sa amin sapagat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't lahat ay namatay. Did you catch that? Nining meto ka mete. Meto yung mete. Iisang namatay. Sino? Jesus Christ. O yun yung dynamic. Ibig sabihin, dyan tayo umuhugot ng ating ginagawa. Isang namatay. O ngayon eh. Ano? Ba't kasi rin kaya lahat ay namatay? Sino yung lahat? Yung kanya. Tapos yun mo yung gawan siya. O yun yung atsukang Kristo ngayon eh. Alam ba? Tila siya yung gawan siya. Matay ka ba? O nabubuhay ka sa iyong sarili. Kaya wala kang fellowship kaya. Kayo miyabe. Forma mo yung kaya gana-gana. Okay, susubo ako dyan. Forma mo yung dahil. Forma mo yung dahil. Kapag ang isang Kristiyano, isang mapalataya kay Kristo, siya'y namatay para sa lahat
upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanila. Hindi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay. Hallelujah! At muling nabuhay. Kaya yung verse 17. Verse 17, lukso ko. Kaya kung sino man ay naka Kristo, ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sino ba yung mag-pray dito ng... Okay. Kuha po tayo yung gusto banal na. Tapos tatawagin mo siya. Sino kasama mo, brad? Kaya nga nagtipon tayo dito upang makisama kay Kristo. Siya ang unang nagmahal, siya ang nag-alay ng kanyang sarili sa ating lahat. Hindi kalugihan sa atin, makisama tayo na hindi mabuhay sa ating sarili, hindi sa kanya. Kuwanan na kayo po, datang isang nakakaunawa po kaya sinabi ko. Ngayon pa po ay tindihan ni Aligayo po. So, bago natin tawagin, si Alisa at saka si brother. Bong.